Dominant Protector. Credit to the author. 4,671-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natahimik sandali si Terence bago niya itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Remilyn na may malamig na ekspresyon. So, sumali ka rin sa pagpapahirap? Hindi, umiling si Remilyn. Kung ayaw mo, paano mo nalaman? Nanlaki ang mata ni Terence. Lihim kong narinig ito nang bitawan ko siya. Akala ko ay mukhang nakakaawa siya, ngunit hindi ko na siya nakita muli pagkatapos noon. Remilyn pursed her lips and said, "Who?" Nakahinga ng maluwag si Terence. Medyo nag-iingat siya sa babaeng ito, ngunit ngayon ay bumuti ang kanyang impresyon sa kanya. Tiningnan niya ito ng may higit na kabaitan. Hindi mahalaga kung sino ang babaeng ito mula sa karaniwang mundo, kung ito man ay ang kanyang kasintahan, si Lorilyn o si Althea, ang Mirasol, si Teresa, o kahit ang Grand Elder ng Snow Valley, ayaw ni Terence na may mangyari sa kanila. Ang bawat isa sa kanila ay may direkta o hindi direktang koneksyon sa kanya. Ano man ang mangyari, iniligtas ni Remilyn ang buhay ng babaeng ito. Batay lamang sa kanyang kabaitan, hindi siya papansinin ni Terence tulad ng dati. Kahit sino pa ang babaeng ito, naramdaman ni Terence na kailangan niyang tanggapin ang pabor na ito. Bagamat sinabi niya iyon, si Terence ay nagpapasalamat at nabigla sa parehong oras. Sinaktan ng babaeng iyon ang apo ng vice principal at ikinulong at pinahirapan ng walang pigil. Kitang-kita ang malupit na kapaligiran ng East Province Academy. Gayunpaman, nang ahas si Remilyn na palayain ang babaeng ito nang walang pahintulot. Hindi kaya naging kaaway iyon ng apo ng vice principal. Hindi ba't pinaghirapan ka ng apo ng deputy director matapos mo siyang palihim na pakawalin? Tiningnan siya ni Terence pataas at pababa na hulaan na niya na ang babaeng ito ay hindi simple sa simula, o wala siyang karapatang pumunta sa isang diplomatikong misyon sa West Island, lalo na ang laban sa apo ng Vice Dean. Una, hindi niya nakitang pinakawalan ko siya ng sarili niyang mga mata. Pangalawa, ako ang direktang disipulo ni Vanessa. Sabi ni Remilyn sa mahinahong tono. No wonder. Biglang naunawaan ni Terence ang huli ang susi. Kung ang kabilang partido ay maaaring magpin lamang ng krimen sa isang tao, kung gayon hindi mahalaga kung nakita nila ito o hindi. Si Vanessa ang vice principal na kumatawan sa ipinagmamalaki ng Dawn Academy sa diplomatikong misyong ito sa kanlurang bahagi ng isla. Ang Sky Class Island ay palaging sumunod sa mga sinaunang kaugalian, at ang katayuan at kahalagahan ng mga personal na disipulo ay hindi bababa sa mga may kaugnayan sa dugo ng mga inapo, kung minsan ay higit pa. Ito ay dahil hindi lahat ng kanilang mga anak at apo ay maaaring maging matagumpay, at mas kaunti pa ang maaaring magmana ng kanilang pamana. Gayunpaman, ang mga personal na disipulo ay naiiba, sila ay nakatakdang magmana ng kanilang pamana, at ang bawat personal na disipulo ay ang object ng pamana na ang malaking shot ay gumugol ng hindi mabilang na pagsisikap. Ang ganitong uri ng mana na relasyon ay higit pa sa mga relasyon sa dugo, at ang Sheoni at Melissa ni Donghai ay isang magandang halimbawa. Bilang direktang disipulo ni Vanessa, normal para kay Remilyn na hindi matakot sa apo ng deputy director. Kung tutusin, kung ang katayuan ni Vanessa ay mas mataas kaysa sa deputy directors, ang deputy director ang kailangang sumipsop sa kanya sa halip. Kung ganoon, bakit mo ako hinahanap? Iniba ni Terence ang paksa. 3 beses niyang tinanong ang tanong na ito sa maikling panahon, at ito lang ang pagkakataong ang kanyang tono ay naging pinakamabait. Kung hindi lang ito masyadong magulo, handa siyang tumulong. Ang aking kasalukuyang lakas ay nasa tuktok ng orihinal na antas. Isang hakbang na lang ang layo ko mula sa huling tagumpay, sabi ni Remilyn na may seryosong mukha. At pagkatapos, tumango si Terence. Matagal na niyang napansin na hindi pinipigilan ni Terence ang kanyang aura, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang isang peak na nascent soul ay isa sa nangunguna sa pagsubok na ito, ngunit si Terence mismo ay isang freak na kayang pumatay ng profound stage master sa isang galaw. Siyempre, hindi niya inisip na big deal iyon. Mahigit sa 10 taon na akong natigil sa larangang ito. Naaawang sabi ni Remilyn. Higit 10 taon.
Tumingin si Terence sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sa antas na ito ng orihinal na antas, ang mga normal na tao ay mangangailangan ng hindi bababa sa ilang dekada o kahit 100 taon upang makapasok sa susunod na antas. Ilang taon na lang, ano ang dapat ikalungkot? Gayunpaman, mula sa puntong ito, makikita na ang kakayahan ng kabilang partido ay talagang hindi karaniwan, na karapat-dapat na maging personal na alagad ng bise-dekano. Kung ito ay isang ordinaryong cultivator na nasa tuktok ng nascent soul realm sa loob ng higit sa 10 taon, hindi iyon matatawag na bottleneck, higit sa lahat ito ay isang warm-up. Tama. So, Kuya Linford, pwede mo ba akong tulungan? Namamaga ang mga mata ni Remilyn habang nakatingin kay Terence. Kung ito ay isang baboy na tulad ni Harry, lumuhad siya ng walang pangalawang salita at ginawa ang anumang sinabi sa kanya. Path. Ngunit iba ang reaksyon ni Terence sa inaakala niya, halos tumawa siya ng malakas at umubo ng ilang beses. Ubo, ubo. Dahil sa mahigit 10 taon kang suplado, dapat mas matanda ka sa akin, kaya hindi mo na ako kailangang tawaging kuya. Ayos lang. Bata pa ako sa pag-iisip at naglilinang ako sa lahat ng oras na ito. Bihira akong makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Walang pakialam na umiling si Remilyn. Parang hindi niya naisip na may mali dito. Hindi maiwasan ni Terence na tumingin sa kanya. Nagkaroon siya ng kaunting pangunawa sa lalaki pagkatapos na makipag-ugnayan sa kanya sa maikling panahon, ngunit hindi niya lubos na matiyak. Hindi niya alam kung nagkukunwaring inosente ang lalaki para lituhin siya o talagang wala siyang masamang intensyon. Kinailangang aminin ni Terence na siya ay may magandang mata para sa mga tao, ngunit hindi niya talaga masabi kung ano ang ginagawa ni Remilyn. Kung ang lahat ng ito ay isang gawa, kung gayon ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay magiging napakahusay. Ngunit kung ang taong ito ay napaka-inosente at walang muwang, kung gayon hindi ito ganap na totoo. Hindi kaya pareho siya. Gawin ang gusto mo. Limitado ang pasensya ko. Itigil ang paghampas sa paligid ng bush. Ano ang gusto mong gawin ko? Diretsyong tanong ni Terence. Kahit na alam niyang maaaring nailigtas ng lalaki ang kanyang kasintahan, walang oras si Terence na mag-aksaya. Kailangan niyang gawin ang bawat pangalawang bilang kung gusto niyang makuha ang unang lugar sa pagsubok. Sige, narinig kong binanggit ng master ko na may isang lugar sa West Island na parang may thunder mystical vines na tumutubo doon. Hindi na ito sinubukang itago ni Remilyn habang nagniningning ang kanyang mga mata. Thunder mystical vine. Ano yun? Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot, parang pamilyar ang pangalan. Hindi maiwasan ni Remilyn na tumingin kay Terence, na para bang nagulat siya na hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Huminto siya sandali bago sinabing, iyan ang pangunahing sangkap para sa Profound Thunder Peel. Thunder Profound Peel. Oh, tama. Sa wakas ay naalala ni Terence na ang Thunder Elixir ay isang mahalagang elixir para makapasok sa Profound Stage. Bagamat nasa tuktok pa lamang siya ng unang yugto ng orihinal na antas, tila may mahabang panahon pa bago niya maabot ang yugto ng Profound. Gayunpaman, sa bilis ng kanyang pagsulong bilang pinakamalakas na orihinal na level cultivator, ang oras na ito ay mas maikli kaysa sa mga ordinaryong tao. Lalo na sa hindi inaasahang pagkikita ng 5 lason na latian, baka maabot niya ito sa isang kisap mata. 4,672. Ang yugto ng pagtatayo ng pundasyon ay mayroong gininto ang core ng pagbuo ng pundasyon, na sinusundan ng golden core, at ang nascent gathering na golden core. Bagamat ang Thunder Mystical Peel ay isang mahalagang peel para makalusot sa Profound Stage, ang kalikasan nito ay ganap na naiiba sa naunang 3 peel. Walang ibang dahilan. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng yugto ng Profound at ng orihinal na yugto ng sanggol. Hindi alintana kung ito ay ang orihinal na yugto ng sanggol o ang mga kaharian. Bago iyon, karamihan sa mga tao ay nakaugalian ng pag-inom ng mga table tas upang masira, at ang konseptong ito ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Ngunit sa katunayan, hanggat ang isang tao ay may sapat na talento at tiyaga, natural na makakalusot sila sa bawat kaharian. Sa prinsipyo, hindi nila kailangan ang tulong ng anumang mga tabletang panggamot. Gayunpaman, iba ang misteryosong yugto ng Ascension. Tulad ng nabanggit kanina, upang makasulong sa mahiwagang yugto ng pag-akyat, ang isa ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 2 katangiang espiritual na ugat.
Kailangan nilang pagsamahin ang tunay na chi ng dalawang katangian upang umunlad sa susunod na antas. Kahit na ang threshold ng hakbang na ito ay napakataas at mahirap, ito ay pareho sa mga nakaraang yugto. Hindi ito nangangailangan ng anumang mga tabletang panggamot. Ang problema ay nasa mga huling yugto. Kapag ang dalawang espiritual na ugat ay magkakaugnay, maaari silang magdulot ng kidlat na kapigatian. Ang pagdurusa ng kulog ay isang uri ng makalangit na kaparusahan. Ito ay ang walang awa na pagpuksa sa mga taong lumaban sa mga langit sa pamamagitan ng mga langit. Sa madaling salita, bago ang yugto ng profound, kahit na naabot ng isa ang antas ng orihinal na yugto ng sanggol, maaari lamang silang ituring na makapangyarihan, ngunit hindi lumalaban sa langit. Kung tutuusin, hindi pa niya nararanasan ang makalangit na parusa, kaya paano niya masasabing ito ay makalangit? At dahil ito ay isang makalangit na parusa, natural na hindi ito maliit na bagay. Hindi kayang tiisin ng isang peak nascent soul stage expert. Kahit na ang pinakakahanga-hangang superhenyo ay kailangang uminom ng nakakaligtas na tableta kung gusto nilang ligtas na makapasa sa Thunder Tribulation, at iyon ay ang Thunder Profound Pill. Masasabing ang pagkakaroon ng Thunder Mystical Pill ay katumbas ng pagkakaroon ng tiket sa mahiwagang yugto ng Ascension. Hindi ito nangangahulugan na ang isa ay maaaring direktang itulak ang pinto, ngunit hindi bababa sa ito ay magagarantiya na kapag sinubukan ng isa na buksan ang pinto, ang isa ay hindi papatayin ng mga gwardya. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Maaaring hindi siya interesado sa anumang bagay, ngunit ang Thunder Mystical Vine ang eksaktong kailangan niya. Kung tutuusin, hindi man niya ito hinanap sa pagkakataong ito, gagawa siya ng paraan para makuha ito sa hinaharap. Maaari rin niyang kunin ang pagkakataong ito para itulak ang bangka gamit ang agos. Kung tutuusin, ang Thunder Mystical Vine ay kasing bihira ng baby ginseng. Hindi naging madali para kay Terence na makakuha ng anumang mahalagang impormasyon ng mag-isa, lalo pa ang pagkuha nito. That's good. Paano natin ito hahatiin pagkatapos natin mahanap? Si Terence ay dumiretso sa punto. Ang pinakamahalagang bagay ay ang magpasya sa pamamahagi ng kita. Kung hindi man lang sila magkasundo tungkol dito, wala nang saysay na pag-usapan pa ito. Ito ay magiging isang pag-aaksaya ng oras. 37. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Remelin. Tila naisip na niya ito. Kumuha ka ng 30% at kukuha ako ng 70%. Tumaas ang isang kilay ni Terence. Paano ito posible? Nabulunan si Remelin habang nakatingin sa mukha ni Terence. Umiling siya at sinabing, alam mo na. Hindi pwede. Tumalikod si Terence at umalis nang walang sinasabi, na para bang ang Thunder Mystical Vine ay hindi na kailangan sa kanya. Nakapanlilin lang isipin na magagamit niya ang toksong ito para mawala siya sa kanyang isip. Terence bro. Remelin pouted habang nakatingin kay Terence gamit ang kanyang mga mata na puno ng tubig. Ang kanyang tono at ugali ay eksaktong kapareho ng kay Jenny, at halatang sinadya niya itong obserbahan at gayahin. Kung tutuusin, walang lalaking makakalaban sa isang kagandahang tulad niya kapag siya ay kumikilos na parang layaw na bata, maliban kung ang tao ay hindi lalaki. Ang sinumang ibang lalaki ay mahuhulog na sa kanya sa puntong ito, payag pa sila na magtrabaho para sa kanya ng libre, pabayaan ang isang 30 hanggang 70 split. Si Terence, gayunpaman, ay exception. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya, hindi ako bibili nito. Malamig na tiningnan siya ni Terence, ang mga mata nito ay puno ng pagkainip at kahit isang pahiwatig ng babala. Nagulat si Remelin at hindi namamalayan na tinakpan ang kanyang bibig. Hindi ba't sinabi ng kanyang amo na ito ay isang napaka-epektibong pamamaraan laban sa mga lalaki? Bakit hindi ito gumana? Hindi napigilan ni Remelin ang bahagyang kaba. Hindi niya akalain na si Terence ay mahigpit lamang sa panlabas na anyo, ngunit ang kanyang puso ay talagang nayanig ng walang dahilan. Itinago niya lang ito ng mabuti at walang nakakakita. Pagkatapos ng lahat, tama ang amo ni Remelin. Umubra sa sinumang lalaki ang mapanlokong atake ng isang magandang babae, lalo na pagdating sa isang magandang babae na tulad niya. Sa pamamagitan ng belo, nararamdaman ni Terence ang alindog mula sa kanyang maningning na mga mata. Malakas lang ang kalooban niya, at sanay na siya sa magagandang babae tulad ni Jenny. Siguradong femme fatale ang babaeng ito.
Si Terence ay nagbabantay kung tinanggal ng babae ang kanyang belo, hindi niya mapipigil ang sarili. Hindi siya mawawala ng kontrol sa kanyang isip, ngunit maaawa siya sa kanya, at hindi niya malay. Sige. Para ipakita ang sinseridad ko, actress ako. 4-6. Nang makitang si Terence ay hindi magpapatinag, si Remilyn ay walang pagpipilian kundi ang sumuko. Siya ay hindi nakaimik. Hindi kaya si Harry ay nagsasabi ng totoo. Talaga bang eunuch ang lalaking ito? Kung hindi, paanong ang kanyang mapanuksong pag-atake ay walang epekto? Bye-bye, umaawang ang bibig ni Terence, na para bang nawalan siya ng pasensya. Binilisan niya ang mga hakbang para patahanan ang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Remilyn at mabilis siyang naabutan. It means goodbye. If this is your so-called sincerity, then we have nothing to talk about. Sabi ni Terence nang hindi lumilingon. Huminto si Remilyn sa kanyang paglalakad habang nakatingin sa likod ni Terence. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalan. Bakit napakapilit ng lalaking ito? 5-5. Ito ay isang mataas na presyo at ang aking ilalim na linya. Hindi ako makakataas. Si Remilyn ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata na para bang nakikipag-bargaining siya sa isang maliit na tindero. Siya ay kasalukuyang nasa isang bottleneck at apurahang kailangan ang Thunder Mystical Pill. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, hindi niya alam kung saan siya pupunta sa susunod para kunin ang Thunder Mystical Vine. Kung siya ay natigil sa isang bottleneck ng masyadong mahaba, ito ay magdadala ng isang henyo sa isang basura. Hindi niya kayang mag-antala. Gawin natin ang 30 hanggang 70 na sinabi mo noon, kung hindi, hindi mo na kailangang pag-usapan. Tumigil si Terence sa kanyang paglalakad, ang kanyang mga labi ay nakakunot sa isang ngiti. Ang 3 hanggang 7 ay dapat na nakabaligtad kung ang kalaban ay nakakuha ng 3rd, siya ay kukuha ng 7th. Medyo bumuti ang kanyang impresyon sa babae, ngunit iyon ay isang hiwalay na bagay, hindi siya basta-basta susuko sa isang estranghero na hindi pa niya nakilala. Magiging bukas palad lamang siya sa kanyang mga kaibigan at pamilya, hindi sa mga estranghero, kahit na ang kabilang partido ay isang ganap na kagandahan. Ano? Hindi makapaniwalang tumingin si Remilyn kay Terence. Kung hindi dahil sa belo ay nakabuka na ang kanyang bibig. Ano ang mali sa lalaking ito? Siya ang nagmungkahi ng pakikipagtulungan, at siya lang ang nakakaalam ng lahat ng impormasyon, ngunit gusto pa rin niyang makuha ang pinakamalaking bahagi. At kinuha pa niya ito ng natural. 4,673. Kung hindi kayo magkasundo, kalimutan mo na. Umiling si Terence at nagpatuloy sa paglalakad. Bagamat sinabi niya iyon, sigurado siyang siguradong kukuha ng pain ang dalaga. Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na mangikil sa kanya ay dahil hawak na niya si Remilyn. Totoo na siya lang ang nakakaalam ng impormasyon, ngunit si Terence ay 100% sigurado na ang proseso ng pagkuha ng Thunder Mystical Vine ay magiging napakahirap, at kakailanganin niya ang tulong nito. Kung hindi, bakit hindi siya pumunta mag-isa para sa isang magandang bagay? Kahit pabitawan ng kabilang partido ang hindi kilalang babae mula sa secular na mundo, hindi inakala ni Terence na magiging napakabait ni Remilyn. Ang Thunder Mystical Vine ay isang napakabihirang kayamanan. Hindi niya basta-basta ibibigay ito sa iba ng walang dahilan. Dahil hinahanap niya ito, nangangahulugan ito na kailangan niyang umasa sa kanya, kaya hindi natakot si Terence na takutin siya. At saka, mas kailangan niya ang Thunder Mystical Vine kaysa sa kanya. Kung hindi niya sinamantala ang pagkakataong ito, maaawa siya sa sarili niya. Oo naman, si Remilyn ay natigilan sa mahabang panahon. Sa wakas, nagngangalit siya at sinabing, "Deal, Anya." Napakabuti, pagkatapos ito ay nagpa siya. Matingkad na ngumiti si Terence, ngunit ang ekspresyon ni Remilyn ay sobrang nanlumo na malapit na siyang umiyak kapag nahaharap sa tinatawag na happy sharing method na ito. Hindi pa nga niya naiwasang magtaka kung mali ba ang nahanap niyang makakatrabaho sa pagkakataong ito. Nang magkasundo na silang dalawa, biglang sumulpot sa hindi kalayuan sa likuran nila ang 3 tao, 2 lalaki at 1 babae. Nag-uusap sila at nagtatawanan habang naglalakad, at ang kanilang mga ekspresyon ay hindi kasing seryoso at maingat gaya ng iba.
Para bang ang kalikasan ng pagsubok sa West Island ay parang isang magandang paglilibot para sa kanila na walang kahirap-hirap. Oh, hindi ba ito si Senior Sister Remeline? Bakit hindi mo kami hinintay? Ang nagsalita ay yung babae. Nang makita niya si Remeline mula sa malayo, ngumiti siya at nanguna sa paglalakad. Sabay ngiti din ng dalawa pang lalaki at sumunod sa kanya. Mukhang pamilyar silang dalawa kay Remeline. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ni Remeline nang makita niya silang tatlo. Gayunpaman, natatakpan ng belo ang kanyang mukha kaya hindi ito madaling mapansin. Bumalik agad sa dati nitong kalmado ang mga mata niya. Mukhang hindi maganda ang relasyon ng babaeng ito sa tatlong taong nasa likod niya. Napansin ni Terence ang reaksyon ni Remeline at lumingon siya para tingnan ang tatlong tao sa likod niya. Ang babaeng nangunguna ay nakasuot ng masikip na berdeng malambot na baluti, na nagpapakita ng kanyang katangi tanging figure sa kabuuan, at medyo kaakit-akit. Ang kanyang mukha ay hindi kasing ganda ng Natalie, ngunit siya ay isang pambihirang kagandahan, kahit na siya ay mas mababa sa paningin ni Terence. Gaano man siya tumingin sa kanya, naramdaman ni Terence na mayroong walang kabuluhan at nangingibabaw na hangin tungkol sa kanya na nakaapekto sa kanyang buong aura, na ginagawang hindi komportable ang mga tao. Kahit gaano siya kaganda, hindi siya hinangaan o hinangaan ni Terence. Tungkol naman sa dalawang lalaking sumama sa babaeng ito, sa unang tingin, pareho silang mga gwapong binata na may matingkad at masayang hitsura. Dapat sila yung tipong sikat na sikat sa mga babae. Bukod dito, mula sa paraan ng paglalakad nila at sa kanilang mga ekspresyon, malinaw na tiyak na sila ang uri ng mga tao na napakabuti sa kanilang sarili. Maaaring nasa itaas ng kanilang mga ulo ang tinatawag na henyo na halo. Sa kasamaang palad, hindi sila pinansin ni Terence pagkatapos ng isang tingin. Para sa isang lalaki, ang hitsura ay walang gaanong epekto sa kanyang imahe kumpara sa kakaibang aura na nabuo ng hindi malay. Ayon sa karanasan ni Terence, ang mga lalaking magaling sa isang lugar ay bubuo ng kakaibang aura. Ang mga aura ng dalawang lalaking ito ay higit na mas mahusay kaysa sa mga normal na tao, malayong mag-iwan ng malalim na impresyon. Para kay Terence, mas masahol pa sila kaysa sa hari ng junk. So yun si Junior Sister Judy. Bahagyang tumango si Remeline at saka iniba ang topic, pero bakit kita hihintayin? Nagbago ang ekspresyon ng babaeng nagngangalang Judy nang marinig niya ito. Saglit siyang nag-alinlangan at inalis ang peking ngiti. Malamig niyang tiningnan si Remeline at sinabing, "Anong problema? Parang hindi ako tinatanggap ni Senior Sister Remeline. Nagbingi-bingihan ka ba sa sinabi ng direktor? Bago kami umalis, sinabi niya sa amin na magtulungan. Senior Sister Remeline, don't tell me ni hindi mo nire-respeto ang director dahil sa status mo." Pinaikit ni Remeline ang kanyang mga mata, at naging malamig ang kapaligiran. Masasabi ni Terence na hindi nakasundo ng dalaga si Judy, at halata ang kanyang pagkainip. Haha, Junior Sister Remeline and Junior Sister Judy, hindi mo kailangang maging ganoon laban sa isa't isa. Ang dalawa sa inyo ay kilala bilang ang dalawang umaga prides. Sa isang lugar tulad ng West Island, dapat kayong magtulungan. Nakita ito ng medyo matangkad na lalaki sa gilid at mabilis na sinubukang pakinisin ang mga bagay-bagay. Tama. Lahat tayo ay taga East Province, kaya mahalaga ang pagtutulungan. Hindi natin maaaring hayaang makita tayo ng mga tagalabas bilang isang biro at masira ang imahe ng ating East Province Academy. Isa pang lalaki ang sumingit. Habang nag-uusap ang dalawa, napunta ang kanilang mga mata kay Terence. Hindi sila umimik, ngunit nakakainis ang hanging ibinubuhos nila. Ayaw lang ni Terence na abalahin sila. Hindi napigilan ni Remeline na mapahiya matapos marinig ang sinabi ng dalawa. Tumingin siya sa iilan sa kanila at tumahimik. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tama, Senior Sister Remeline. Tama ang dalawang senior brothers. Hindi mo masisira ang imahe ng ipinagmamalaki natin sa Dawn Academy. Bumalik ang ngiti ni Judy sa kanyang mukha habang nakatingin kay Terence, ang kanyang mga labi ay kumukunot. Senior Sister Remeline, hindi ka ba laging mayabang at mayabang, na sinasabing walang sino man ang makakahawak sa Ice Mountain Snow Lotus? Ilang araw pa lang siyang umalis sa East Province. Paano siya nakipag-ugnay sa isang ligaw na lalaki? Kahit na smitted ka, hindi ba dapat pansinin mo man lang ang imahe ng academy natin?
Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Namula ang mukha ni Remilyn habang awkward na nakatingin kay Terence. She then turned around and scolded, kasama ko lang siya nakita ko. Junior Sister Judy, kung sasabihin mong muli ang gayong kalokohan, huwag mo akong sisihin sa hindi pagsasaalang-alang sa aming relasyon bilang kapwa-disipulo. Kumunat ang noo ni Judy at itutuloy na sana siya ng kutsa, pero ang matangkad na lalaki na nakatayo sa tabi niya ang unang nagsalita. Teammates. Ha. Junior Sister Remilyn, saan ka nakakita ng ganyang kalaking kakampi? Baka siya ay isang tao mula sa West Island. Balita ko nasa bahay lang siya buong taon, naghahain ng tsaa at nag-aalaga ng bata. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Ang lalaking ito ay isa sa mga manliligaw ni Remilyn. Hindi man lang niya sinubukang itago ang pagnanasa sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Remilyn. 4,674. Kahit sino ay makikita ang kasakiman sa kanyang mga mata, at hindi na niya gusto si Terence mula nang makita niya itong nakikipag-usap kay Remilyn. Ito ang perpektong pagkakataon para mahirapan siya. Bahagyang kumunat ang noo ni Terence. Maliban kay Remilyn, ang mga taong ito ay hindi gaanong mahalaga sa kanyang paningin. Hindi siya mapakali sa pakikitungo sa mga ito. Hindi man lang siya mapakali na tumingin sa kanila. Gayunpaman, kung ang mga taong ito ay sapat na hanggal upang guluhin siya, kung gayon walang masasabi. Sige, native teammate. Wala kang gagawin dito. You can go. Kinawian ng matangkad na lalaki ang kanyang kamay at hiniling na umalis si Remilyn. Maliban sa kanya, walang ibang lalaki ang dapat mag-isip na lumapit kay Remilyn. Lumingon si Terence at tumingin kay Remilyn. Hindi siya magagalit sa isang clown na katulad niya. Hindi niya ito papansinin o papatayin. Nakadepende ang lahat sa pipiliin ng dalaga. Sumimangot si Remilyn at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, let's go. Oh! Walang pakialam na tumango si Terence. Wala siyang pakialam sa mga taong ito, at ito ang kanilang panloob na salungatan. Wala siyang interes na makisali. Sok! Senior Sister Remilyn, ano ang gusto mong sabihin ko? Talagang nahulog ka sa amin para sa isang ligaw na tao. Sabi ng mga tao, puro yelo ka at kasing linas ni Jade. Pero pay, asterisk ka pala, wala ka talagang pakialam sa mukha mo. Agad namang ngumisi at nginisyan si Judy ng walang awa. Anong sabi mo? Lumingon si Remilyn at pinandilatan siya. Maging si Terence ay hindi nakayanan ang kanyang maruming salita, lalo pa ang isang babaeng tulad niya na pinahahalagahan ang kanyang reputasyon. Alam mo ang pinag-uusapan ko. Dahil kaya mong gawin ang ganitong bagay, bakit hindi ko ito masabi? Sabi ko, gusto mo bang itago ito para sa iyong sarili? Hindi ka maaaring maging walang muwang na isipin na makukuha mo ang hinahanap natin sa pamamagitan ng paghila sa gayong ligaw na tao, tama ba? Daydreaming ka lang. Nagpatuloy si Judy sa jabber. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Hindi kaya narito rin ang mga taong ito para sa Thunder Mystical Vine. Kung ito ay isang taong walang katuturan, hindi siya mag-abala sa pakikitungo sa mga ito. Ngunit kung ito ay isang katunggali, at sila ay mayabang, medyo hindi makatwiran kung hindi siya gumawa ng isang bagay. Sisigot na sana si Remilyn, ngunit hindi siya binigyan ni Judy ng pagkakataon. Nilinggan niya si Terence at nginisyan, bansa bumpkan, binibigyan kita ng payo dahil sa mabuting kalooban. Si Senior Brother Joshua sa tabi ko ay manliligaw kay Senior Sister Remilyn. Hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit mayroon din siyang masamang ugali. Mag-ingat at huwag mamatay. Habang nagsasalita si Judy, malamig na tumawa ang matangkad na lalaki na nagngangalang Joshua rin at tumingin kay Terence na may layuning pumatay. Parang may gagawin talaga siya kung hindi siya makikipagtulungan. Sa kasamaang palad, si Joshua ay pumili ng maling target. Ang titig ni Terence ay mas malamig at mas matalas kaysa sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, si Joshua ay napaatras ng hindi malay, na ikinagulat ng iba. Si Joshua ay ang henyong disipulo ng East Province Academy, habang si Terence ay isa lamang bumpkin ng bansa sa mata ng lahat. Walang paghahambing sa pagitan ng dalawa. Sinong mag-aakala na ang henyo ng East Province, si Joshua, ay matatakot ng isang bumpkin ng bansa? Nagalit si Joshua matapos ipahiya ni Terence.
Ang malamig na mga mata ni Terence ay nasa kanyang mukha pa rin habang sinasabi niya, "Basura, you better not waste my time, or I'll kill you." Anong mali? Naglakas loob kang tawagan ako ng basura. At sinabi mo na gusto mo akong patayin. Isa ka lang country bumpkin, saan mo nakuha ang lakas ng loob na gawin ito? Sumabog sa galit si Joshua. Ang malakas na aura ng isang peak na nascent soul realm cultivator ay pinakawalan ng walang anumang reserbasyon. Siya ay isang lubhang mayabang na tao. Paano niya aaminin ang pagkatalo sa harap ng kanyang syota, si Remelin? Ang malakas na presensya ay naging sanhi ng paglipad ng buhangin at mga bato sa paligid, at ang hangin ay umuungol. Ito ay isang nakakatakot na eksena ng pagpatay ng layunin, ngunit si Terence ay hindi gumagalaw. Hindi siya naglalabas ng malakas na presensya, ngunit ang paligid ay hindi siya naapektuhan. Hindi man lang siya korap. Nagulat si Remelin. Hindi niya alam na napakalakas ni Terence na kaya niyang pumatay ng profound stage master sa ilang segundo. Alam niya lang na si Terence ay nasa tuktok ng maagang nascent soul stage. Sa harap ng isang tulad ni Joshua, napakahina niya na kahit isang suntok ay hindi niya nakayanan. Senior Marshal Kuya Ren, itigil. Dahil iyon ang kaso, magkasama tayo. Hindi maliit ang pagkakakilanlan ng senior brother na si Linford, kaya hindi tayo maaaring maging bastos sa kanya. Mabilis na tumayo si Remelin sa harap ni Terence. Kung sila ay mag-away, tiyak na mamamatay si Terence, at ang kanilang kasunduan ay magiging walang kabuluhan. Anong mali? Sinasabi mo na ang background ng bumpkin ng bansang ito ay hindi maliit. Isa lang siyang country bumpkin, ano kayang background niya? Judy pouted disapprovingly. Ang pangalan niya ay Terence, teammate siya ng master ko. Ang master niya ay matandang kaibigan ng master ko sa North Island, Truett. Nagngangalit si Remelin at sinabing. Napatingin si Terence kay Remelin ng may pagtataka. Malamang na nagsisinungaling lang siya kaagad, ngunit para kay Terence, ito ay kalahating totoo at kalahating mali. Siguradong mabilis ang utak niya. Ano? Truett. Maging si Judy, Joshua, o ang ibang lalaki, nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang marinig nila ang mga salita ni Remelin. Malinaw, narinig nilang lahat ang nangungunang boss na ito ng North Island. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkabigla ni Judy, hindi pa rin siya makapaniwala. Siya ay disipulo ni Truett. Bakit hindi ko pa ito narinig? Hindi mo ba nakita? Kasama niya si Natalie sa birthday party, at sinusundan pa siya nito bago siya pumasok sa teleportation formation. Isipin mo, kung hindi siya direktang disipulo ni Truett, magkakaroon kaya ng ganoong kalapit na relasyon sa kanya ang Beidou Princess. Sabi ni Remelin sa seryosong tono. Hindi napigilan ni Terence na matawa sa sarili. Ito ay isang kusang kasinungalingan, ngunit ito ay 70% totoo kahit na siya ay kasama ng Natalie sa buong panahon. Hindi niya alam na eksperto pala sa pagsisinungaling ang babaeng ito, at napakadaling magsabi ng totoo. Walang makakita sa pamamagitan nito. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng mga salita ni Remelin, naalala ni Joshua at ng iba pa ang eksenang napagdaanan nila noon. Nakatayo nga si Natalie sa tabi ng lalaking nasa harap nila. Kung ganoon, ang taong ito ay talagang disipulo ni Truett. Sila ang mga mahuhusay na disipulo ng East Province Academy, at naiintindihan nila na maglagay ng higit na kahusayan pagdating nila sa West Island. Pagkatapos ng lahat, ang mga pamantayan ng East Province ay mas mataas kaysa sa iba pang mga sky-class na isla. Gayunpaman, kung ang kabilang partido ay ang personal na disipulo ni Truett, kung gayon sila ay maglalagay sa maling palabas. 4,675. Pagkatapos ng lahat, ang Truett ay isa sa mga nangungunang powerhouse sa 5 sky-class na isla. Maging ang mga taong nasa likuran nila ay kailangang yumukod sa kanya, lalo pa ang nakababatang henerasyon. Bueno, para sa kapakanan ni Vice Island Master Salter, isa sa makita para makakuha ng ilang benepisyo. Malamig na bumantong hininga si Joshua at walang pagpipilian kundi tumigil. Deputy Island Master Salter. Sa pagkakataong ito, si Terence ang natigilan. Matagal na siyang nasa Sky Class Island, at nakipag-ugnayan siya kay Truett, ngunit hindi niya narinig na ang taong ito ay ang Vice Island Master.
Sa buong panahon, binigyang diin lamang ng North Island ang tatlong malalaking pavilion. Ang lahat mula sa itaas hanggang sa ibaba ay palaging pinag-uusapan ang tungkol sa tatlong magagandang pavilion ng North Island. Sa background na ito, kahit na ang master ng isla ay lumitaw na sobrang misteryoso, pabayaan ng Deputy Island Master. Alam ng lahat na si Truett ang pinuno ng tumataas na Sky Pavilion, ngunit hindi alam ng maraming tao ang kanyang pagkakakilanlan bilang Vice Island Master ng North Island. Hindi bababasa, walang nakarinig ng isang baguhan na tulad ni Terence. Nawala ang galit ni Terence nang makita niya si Joshua at ang iba pang nakakaawa na mga ekspresyon. Nakita niyang nakatingin sa kanya ang lahat, lalo na si Remelin, na may pagmamakaawa sa mga mata nito. Ngumiti siya at tumango, sige, guguluhin kita. Ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat na banggitin, ngunit kung ito ay hindi kinakailangan, si Terence ay hindi nais na magkaroon ng isang salungatan sa East Continent. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay may lahat ng uri ng mga background, at hindi niya nais na gumawa ng mga kaaway sa kanila maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Nakahinga ng maluwag si Remelin nang makita ang pagtutulungan ni Terence. Mula sa dati nilang pakikipag-ugnayan, masasabi niya na may hindi masabi na pagmamalaki sa mga buto ni Terence. Hindi ito nagpakita sa ibabaw, ngunit nasa lahat ng dako. Talagang natatakot siya na si Terence ay makipag-away sa mga taong ito, at mawawala ng kontrol kung mangyari ito. Hindi bababa sa alam ni Terence ang kanyang lugar sa kabila ng kanyang pagmamataas, alam niya kung kailan dapat sumuko at kung kailan tatayo, at hindi isang walang utak na tao. Ate Rem, mamatay na tayo. Agad na nanguna si Joshua at naglakad pasulong. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang lumingon para tingnan si Terence, sana hindi mo kami hilahin pababa. Kung hindi, wala itong silbi kahit na ikaw ang personal na alagad ni Vice Island Master Salter. Kung mamatay ka sa pagsubok dahil sa mahina mong lakas, walang makapagsasabi ng kahit ano. Sumunod si Judy at ang isa pang lalaki sa likuran niya, tumingin ulit kay Terence na may mapanuksong ekspresyon, hehe, hindi nakakagulat na gusto ka ni Senior Sister Remelin. Mayroon kang napakalakas na tagapagtaguyod. Pero ganoon din ang sasabihin ko, mag-ingat ka at huwag kang mamatay. Nagkibit balikat si Terence, hindi masyadong nag-iisip ang mga lalaking ito ay talagang akala niya ay isang punching bag, naisip ba nila na siya ay isang pushover. Mabuti kung mayroon kang ligtas na paglalakbay, ngunit mag-ingat na huwag sipin ang isang bakal na plato pagdating ng oras. Huwag mong isa puso. Nagagalit lang sila sa iyo dahil sa akin. Pasensya na. Sinadya ni Remelin na pumunta sa likuran kasama si Terence at humingi ng tawad sa mahinang boses. Nako, ayos lang sa akin. Sumagot si Terence na may mahinang ngiti. Well, mabuti iyon. Hindi maiwasan ni Remelin na humanga sa walang pakialam na ugali ni Terence. Bagamat hindi siya kasing lakas ni Joshua at ng iba pa, bihira para sa kanya na maging kalmado. Kung tatanungin ko, sigurado ka bang walang problema sa paglipat sa kanilang tatlo? Biglang tanong ni Terence. Kasama niya si Remelin para sa Thunder Mystical Vine, at ngayon ay halatang ginulo niya ang plano at ritmo ni Remelin. Kung siya ay nakatadhana na hindi makuha ang Thunder Mystical Vine, hindi niya nais na sayangin ang kanyang oras sa mga taong ito. Medyo nag-alinlangan din si Remelin. Ang ibig sabihin ng isa pang tao ay isa pang puwersa. May mga pakinabang at disadvantages ang pakikipagtulungan sa kanila. Isa-isa nating gawin ito. Kung hindi ito gagana, mag-iisip tayo ng ibang paraan. Sige, dahil sinabi mo na, wala akong tutol. Tumango si Terence. Maaari niyang sabihin na si Remelin ay hindi gustong magsalita ng labis. Ang kanyang mga salita ay hindi maliwanag, at hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Tanong niya, sino nga pala sila? Nahihinuha niya ang ilang impormasyon mula sa ilang salita lamang, ngunit hindi ito kumpleto. Nadama ni Terence na kailangang alamin muna ang background ng kabilang partido, upang matimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan kapag sumiklab ang isang salungatan. Ang lalaki sa harap ay tinatawag na Joshua. Narinig mo na ang tungkol sa kanya. Siya ay isang alagad ng tumatayog na Cloud Academy ng East Province.
Wala siyang background doon, ngunit siya ang anak ng ating Grand Libation. Napuno ng pagkasuklam ang mga mata ni Remilyn nang magsalita siya tungkol sa lalaking ito. Halata namang hindi niya gusto ang lalaking ito. Grand Chancellor. Napakurap si Terence. Narinig niya ang mga posisyon tulad ng libation, halimbawa, ang dati niyang kaaway na si Nantian Aurora Polares ay ang libation ng Middle Island Practitioner College, ngunit ito ang unang beses na narinig niya ang Grand Libation. Oo, ito ay isang espesyal na posisyon sa East Province Academy. Sa mga tuntunin ng awtoridad, ito ay karaniwang katumbas ng Vice Dean. Ang dalawang posisyon ay nagsasapawan at magkasalungat. Sa isang tiyak na lawak, ang kontrol sa Academy ay mas malakas kaysa sa Vice Dean. Ito ay dahil ang lahat ng mga Chancellor at mga mag-aaral ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Grand Chancellor. Lahat sila ay napagpasyahan ng Grand Chancellor. Paliwanag ni Remilyn. Nakikita ko. Naunawaan ni Terence ang kahulugan ng posisyong ito malamang dahil ang East Province Academy ay masyadong makapangyarihan at masyadong maimpluwensya, kaya ginawa nila ang posisyong ito para balansehin ang kapangyarihan, kaya walang magawa ang Vice Dean. Pagkatapos ng lahat, ang mga dean ay walang oras upang personal na pamahalaan ang mga panloob na gawain ng paaralan. Ang isa pang lalaki ay tinatawag na Baste. Siya ay isa ring alagad ng tumataas na Cloud School. Ang kanyang tiyuhin ay isang vice principal ng mataas na Cloud School. Sa puntong ito, biglang huminto si Remilyn. Namula siya at sinabi sa malalamok na boses, siya ang dual cultivation partner ni Judy, kaya madalas siyang pumupunta sa academy namin kasama si Joshua. Kasama ni daw para sa dalawahang paglilinang. Hindi maiwasan ni Terence na tumingin sa dalawa ng kakaiba. Talagang hindi mapakali ang kamay ni Baste sa katawan ni Judy. Naglakas loob siyang gumawa ng ganitong maliit na aksyon sa harap nila. Ang weirdo niya talaga. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang batang ito ay hindi interesado kay Remilyn. Bagamat wala siyang ganoong kalaking reaksyon tulad ni Joshua, ang paraan ng pagtingin niya kay Remilyn ay puno rin ng pagnanasa. Nakatitig siya sa pagkain sa kaldero habang kinakain ang pagkain sa kanyang mangkok. Ito ay karaniwang problema ng mga young masters. Tungkol kay junior sister Judy, ang kanyang buong pangalan ay Judy Yate. Siya ang apo ng vice-principal ng aming paaralan na si Yao. Biglang tumingin si Remilyn kay Terence na may malalim na tingin sa kanyang mga mata bago nagpatuloy, ang babaeng mula sa secular na mundo na sinabi ko sa iyo noon. Siya ang nanakit sa iyo at nauwi sa ganito. 4,676. No wonder mukhang hindi maganda. Nanlamig ang mga mata ni Terence. Hindi mahalaga kung sino ang babaeng iyon mula sa karaniwang mundo, o kung siya ay kanyang kasintahan o hindi. Inilagay na niya si Judy Yate sa kanyang blacklist. Wala pa siyang balak na gawin ito sa kanya, pero kung may pagkakataon, hindi siya magsasawang itulak ito. Sa sandaling ito, si Remilyn ay nakatingin kay Judy Yate mula sa likuran. Hindi rin siya masyadong palakaibigan. Nasa likod nilang dalawa ang mga vice president ng school ng mga Proud Sons of Dawn. Matindi ang kanilang kompetisyon, kaya hindi pa sila naging maayos. Lalo na pagkatapos ng insidente sa babaeng secular na mundo, muntik nang magkaaway ang dalawa at nagpakita ng senyales ng paghihiwalay sa publiko. Kung hindi magiging masama ang relasyon ng dalawa kahit na pareho silang estudyante ng School of the Proud of Dawn. Marshall Sister Remilyn, kailan mo siya nakilala? Bakit hindi ko alam? Sa sandaling ito, si Joshua, na naglalakad sa unahan, ay biglang umatras ng ilang hakbang. Halatang naiinggit siya kina Terence at Remilyn. Ang aking amo at ang kanyang amo ay matandang magkaibigan. Kakaiba ba na magkakilala tayo? Sagot ni Remilyn na may malamig na mukha. Ngunit hindi ko pa narinig na binanggit mo ito dati. Bakit bigla kang sumulpat sa pagkakataong ito? Si Joshua Ayawa pa ring sumuko. Senior Marshal Kuya Ren, maraming bagay tungkol sa akin ang hindi mo alam. Matigas ang tono ni Remilyn. Halata naman na medyo naiinip na siya sa lalaking ito. Siya ay nasa bingit ng pagiging pagalit. Hehe, tama ka.
Kaya gusto kong malaman pa ang tungkol sa'yo, Marshall Sister Remeline. Si Joshua ay tila walang napansin at patuloy na ngumiti ng matalim. Kasabay nito, palihim niyang sinulyapan si Terence. Hanggat hindi niya hinayaang magbulungan ang dalawa, makakamit niya ang kanyang layunin. Tumingin sa kanya si Remeline ngunit hindi sumagot. Gayunpaman, hindi madaling sumuko si Joshua. Malamig at walang pakialam ang ugali ng kausap pero nag-e-enjoy pa rin siya. Ang plaster ng balat ng aso na ito ay maihahambing kay Harry. Para naman kay Terence, tikom ang bibig niya mula nang dumating si Joshua na para bang naging tagasunod talaga siya. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa mystical vine ng Thunder, hindi rin siya maaabala na maglakbay kasama ang mga taong ito. Naglakad silang 5 palabas ng canyon, at biglang bumukas ang daan. Akala ni Terence ay isa itong isla, ngunit ang eksena sa harapan niya ay nabigla sa kanya ito ay isang disyerto. Ito ay hindi isang purong disyerto, at makikita pa rin ng isa ang mga patak ng mga halaman dito at doon. Gayunpaman, hindi bababa sa 80% ng kung ano ang makikita ng isa ay kaparangan. Ito ay hindi ganap na baog, ngunit ito ay nagbigay ng isang nakamamatay na pakiramdam. Simula nang dumating siya sa Sky Class Island, ginugol niya ang halos lahat ng oras niya sa masukal na kagubatan, hindi niya akalain na magiging exception ito. Ang masikinagulat niya ay ang umaalon na disyerto na ito ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Hindi ito parang isang nakabukod na isla sa dagat gaya ng inaasahan niya. Medyo nagulat si Terence, ngunit ang iba ay hindi na nagulat, na parang alam na nila ang tungkol dito. Matapos pag-isipang mabuti, hindi na ito kakaiba. Ang Academy of Morning Pride ay isang purong women's academy at nagkaroon ng malapit na kaugnayan sa West Island. Noong nakaraan, kahit na ang mga pagsubok sa West Island ay hindi bukas sa publiko, hindi ito ipinagbabawal. Normal na malaman ang tungkol dito ng maaga. Pagkatapos maglakad palabas ng canyon, wala na ang ibang mga magsasaka. Ang mga taong ito ay narito lahat para sa makalangit na kayamanan, kaya ito ay isang pangunahing prinsipyo para sa kanila na kumilos ng hiwalay. Kung hindi, kung ang lahat ay nagtitipon, sila ay magpatayan sa isa't isa kung sila ay nakatagpo ng anumang makalangit na kayamanan. Iyon ay malinaw na hindi isang sitwasyon na gusto nilang makita. Hindi lamang ito hindi epektibo, ngunit ito rin ay hanggal. Maghintay tayo at kumpirmahin ang ruta. Biglang sabi ni Joshua at naglabas ng mapa mula sa kanyang bulsa. Sinulyapan ito ni Terence mula sa malayo. Dapat itong mapa ng isang isla, ngunit ang isla na ito ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Ito ay maihahambing sa malalaking isla sa dagat ng South Continent. Si Baste, na hinahaplos si Judy Yate sa harapan, ay naglabas ng compass mula sa kanyang bag. Ito ay tumingin katangi-tangi mula sa malayo, at ang isa ay malabo na maramdaman ang pagbabago-bago ng isang malalim na hanay. Ito ay dapat na isang bihirang mataas na grado na item sa merkado. Gaya ng inaasahan ng Young Master ng East Province Academy, advanced talaga ang kanyang kagamitan. Inihambing ng dalawa ang mapa at ang kumpas at mabilis na natukoy ang direksyon. Itinuro ni Joshua ang isang maliit na burol sa kaliwa at sinabing, pumunta ka doon. Nanguna muli si Joshua pagkatapos niyang magsalita. Sina Baste at Judy Yate ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Kumunat ang noo ni Remeline at bahagyang ibinoko ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Sumunod siya sa likod ng 3 tao. Nandito kaya talaga sila para hanapin ang Thunder Mystical Vine. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka. Mukha silang seryoso, at halatang pinaghandaan nila ito. Kung ganoon ang kaso, binibilang pa ba ang pangako niya kay Remeline? Kumunat ang noo ni Terence habang iniisip iyon. Masasabi niya sa ugali ni Joshua at ng iba pa na tiyak na hindi sila magbabahagi ng ganoong kakaibang kayamanan sa kanya. Kahit si Remeline ay maaaring hindi makakuha ng marami. Tutal kanina pa sila magkaaway. Kung talagang nangyari iyon, siguradong magkakabalikan sila. Sa oras na iyon, dapat ba niyang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan kay Remeline, o dapat ba siyang maghanap ng pagkakataon na kunin ang lahat para sa kanyang sarili? Kung tutuusin, kung talagang mag-aaway sila, wala itong kinalaman sa naunang kasunduan. Kahit anong gawin nila, understandable naman.
Kinakalkula ni Terence sa kanyang isipan habang sinusundan niya ang grupo. Si Joshua at ang iba ay ganap na nakakalimutan tungkol dito. Ang isang pasanin lamang sa tuktok ng paunang yugto ng Nascent Soul Realm ay wala sa kanilang mga mata. Hindi man lang nila alam na naging biktima na pala sila ng iba at nakalubog pa rin sa kanilang mataas at makapangyarihang pride. Pinangunahan ni Joshua, at silang 5 ay naglakbay sa disyerto ng 1 oras. Sa daan, hindi sila nakatagpo ng anumang panganib, at wala man lang silang nakitang buhay na bagay. Ganun din ang tanawin sa harap nila. Maliban sa disyerto, mayroon lamang disyerto. Ang tanging pagbabago ay ang lupain. Kasunod ng rutang ipinahiwatig sa mapa, nalaman ng lahat na ang lupain sa ilalim ng kanilang mga paa ay pataas ng pataas. Ang orihinal na mabagal na burol ay naging matoteyog na bundok. Ang daan sa unahan ay unti-unting naging makitid, at may napakalalim na bangin sa magkabilang gilid. Gayunpaman, ang isang disyerto ay isang disyerto pagkatapos ng lahat. Kahit kakaiba ang terrain, hindi talaga maganda ang tanawin. Ang ganitong uri ng mapurol na pakiramdam ay ibang-iba sa inaasahang panganib. Hindi maiwasan ng lahat na magkaroon ng parehong pagdududa. May makalangit kayang kayamanan sa lugar na ito. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay dumating sa ganito, ang lahat ay maaari lamang maglakas loob at magpatuloy sa pasulong, nananalangin sa kanilang mga puso na hindi sila bumalik ng walang dala sa pagkakataong ito. Kung hindi, ang lahat ng kanilang nakaraang pag-asa ay magiging walang kabuluhan. Biglang naramdaman ni Terence ang panganib sa kanyang puso. Sabay tunog ng jade pendant. Agad na nagbago ang mukha niya at napatigil siya sa paglalakad. Sabay hila niya kay Remily na hindi kalayuan sa kanya. 4,677. Ikaw. Si Remily ay hindi namamalayan na nagpakawala ng mahinang sigaw. Hindi niya akalain na ang magandang ugali na si Terence, na laging naiinip sa kanya, ay bigla na lang hahawakan ng ganito. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap, may nangyari sa harap nila. Mahigit 100 baging na kasing kapal ng mga balde ng tubig ang biglang bumaril mula sa lupa, na nagdala ng nakakatakot na tunog ng pagpunit sa hangin. Sa bilis na mahirap makilala sa paningin, nagwalas sila sa direksyon ng lahat. Dahil sa ang katunayan na ang lahat ay pareho dati, ang lahat ay higit pa o hindi gaanong pabaya. Ang pag-atake ng mga higanteng baging na ito ay napakabigla at mabangis na sina Joshua, Baste, at Judy Yate, na naglalakad sa unahan, ay walang oras na mag-react at agad na hinaampas ng mga baging. Tanging si Terence, na nakaalerto na, at si Remilyn, na hinailan niya, ang halos hindi nakatakas sa sakunan na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, si Joshua at ang dalawa pa ay mga Nascent Soul Realm Cultivator. Nahuli man sila at hindi nakaiwas, nagmamadali pa rin silang gumawa ng defense response. Sa sandaling inatake sila ng higanteng baging, sina Joshua at Baste ay natatakpan ng isang layer ng Golden True Energy. Ang baging ay tila hindi makalusot sa layer na ito nang gininto ang tunay na pagtatanggol sa enerhiya. Ibinigay nito kay Terence ang pakiramdam na para itong maalamat na golden bell na kalasag. Sa kabilang banda, kahit na si Judy Yate ay hindi kasing tigas ni Joshua at ng isa pang lalaki, ang kanyang mga galaw ng katawan ay sobrang maliksi. Ang kanyang buong katawan ay parang isang ahas ng tubig na mabilis na pumipihit, at nagawa niyang maiwasan ang tamaan sa kanyang mahahalagang bahagi sa huling sandali. Bahagya lang siyang napamura. Bukod dito, nakasuot siya ng berdeng malambot na baluti, kaya natiis pa rin niya ang puwersa. Tumaas ang kilay ni Terence sa nakita hindi naman ganoon kaganda ang karakter ng lalaki, ngunit hindi may kikaila ang kanyang lakas. Hindi nakapagtataka na isa siyang elite mula sa East Province Academy kahit ang iba pang pick na Nascent Soul Cultivator ay hindi makakapag-react sa oras na ganito. Gayunpaman, silang tatlo ay nababalot pa rin ng alikabok. Ngayon lang, muntik na silang matamaan sa lambak ng mga dambuhalang baging na ito at agad na napaatras. Matapos umatras ng hirap sa malayo, tinitigan nila ang tumpok ng mga dambuhalang baging na tila halimaw ng pugita, na inilalantad ang mga pangil nito at itinaas ang mga kuko nito. Ano ito? Habang gulat na gulat ang lahat, hindi maiwasan ni Remily na tumingin kay Terence.
Kung hindi siya hinayla ni Terence pabalik, siya ay nasa parehong sitwasyon ni Joshua at ng dalawa pa. Hindi siya masasaktan, ngunit siya ay nasa napakalungkot na kalagayan. Maingat na umatras ang lahat habang maingat na pinagmamasdan ang tumpok ng mga dambuhalang baging na lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang nakakagulat ay ang napakalaking tumpok ng mga higanting baging ay talagang tumubo mula sa parehong sistema ng ugat. Sa madaling salita, ang napakalaking momentum ay talagang nagmula sa parehong halaman. Tumingin si Terence sa ilalim ng nakakatakot na halaman, mahirap itong makita dahil nakatago ito sa buhangin, ngunit kitang-kita niya na ang malalaking ugat nito ay matatag na nakaugat sa daanan ng bundok, ganap na nakaharang sa daan pasulong. Paano magkakaroon ng kakaibang halaman? Nang makitang muling aatake ang higanting baging, hindi napigilan ni Judy Yate na mapasigaw sa gulat. Hindi maiwasan ng lahat na mapatingin sa isa't isa. Kanina lang, naiinip pa sila, pero ngayon, magiging masaya ang mga bagay-bagay. Mula sa palitan ng suntok ngayon, naramdaman nila na ang lakas ng dambuhalang puno ng ubas na ito ay nasa itaas man lang ng malaking bilog ng orihinal na antas. Kahit na sila ay nagsaanib puwersa, maaaring hindi sila magkaroon ng maraming pagkakataong manalo laban sa kakaibang pag-iral na ito. Si Remilyn ay umatras sa isang ligtas na distansya at nagmamasid ng mabuti. Bigla niyang sinabi, ito ay isang pseudo-human vine. Ito ay isang puno ng ubas na halimaw na nakakuha ng sentido. Nabasa ko na ang tungkol dito sa isang sinaunang libro. Oh! Hindi maiwasan ni Terence na magulat. Nakakita na siya ng lahat ng uri ng makapangyarihang espiritong hayop, ngunit bihira ang mga halaman. Ito ay hindi tulad ng siya ay hindi kailanman nakakita ng isa bago at least may isang bagay na katulad sa likod ng bundok ng North Island. Kung hindi dahil sa bagay na nakakatakot sa kanila sa Banyo Lake, si Terence ay naging tambak na ng pataba. Bagamat mas mahina si Terence noon, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang pseudo-human vine ay malakas, ngunit hindi sa parehong antas ng halimaw sa likod na bundok ng North Island. Pagkatapos ng lahat, ang buong Half Moon Lake ay ang orihinal na katawan ng halimaw, at kahit ang mga multo ay walang magawa dito. Ang pseudo-human vine sa harap niya ay malinaw na hindi ganoon kalakas. Tinansya ni Terence na dapat niyang patayin ang pseudo-human vine batay sa laban ni Joshua at ng iba pa. Gayunpaman, mahirap sabihin sa lakas ng iilan sa kanila. Oo, naalala ko na. Matapos pakinggan ang mga salita ni Remilyn, biglang sumigaw si Baste, ito ang sinaunang larangan ng digmaan, at may mga labi ng layunin at espiritong chi sa lahat ng dako. Maaaring mag-mutate ang mga halaman dito pagkatapos masipsip. Ganyan nangyari ang pseudo-human vine. Natatakot ako na hindi lang nito na-absorb ang intent realm at spiritual chi. Baka nilamon pa nito ang natitirang primordial spirit sa battlefield. Kung hindi, paano ito magiging isang kakilakilabot na halimaw? Sabi ni Joshua na may halong takot. Maswerte siya at hindi siya nasugatan ngayon lang. Ang kanyang protection na Golden Bell ay halos madurage ng higanting baging, at ang mga kahihinatnen ay hindi maisip. Arg! Tapos anong gagawin natin? Namutla sa takot ang mukha ni Judy Yate. Siya ang pinaka-nahihiya sa tatlo, at natural na mas malalim ang pananakot ng pseudo-human vine kaysa sa iba. Agad siyang natarante at sinabing, kami ay pipili ng mga ugat. Ito lang ang ruta na dapat nating tahakin, tama ba? Ikaw. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Joshua. Pinandilatan niya ng mata si Judy Yate na para bang galit na galit ito na isiniwalat nito ang layunin ng kanilang paglalakbay. Sa wakas ay napagtanto ni Judy Yate na higit sa tatlo sila dito. Mabuti si Remilyn, ngunit mayroon ding tagalabas na tulad ni Terence. Kalimutan mo na yun, walang masama kung ipaalam mo sa batang yan. It's none of his business anyway. Sinubukan ni Baste na ayusin ang mga bagay para sa kanya, ngunit ito ang katotohanan. Si Terence ay nasa rurok pa lamang ng maagang yugto ng namumuong kaluluwa, at wala silang pakialam sa kanya. May ibibigay lang sila sa kanya alang-alang sa pangalan ni Truett, ngunit kung talagang maglakas loob siyang humingi ng isang pambihirang kayamanan, kailangan nilang turuan siya ng leksyon.
Habang nag-uusap silang tatlo, hindi maiwasan ni Terence na magtaka kung ano ba talaga ang ugat na ito. Gayunpaman, sa kasong ito, ang layunin ng tatlong taong ito ay hindi katulad ni Remilin. Ibig sabihin, hindi nila alam na hahanapin ni Remilin ang Thunder Mystical Vine. Pagkatapos ng pag-iisip ng mabuti, ito ay normal lamang. Bagamat nasa iisang academy sila, matindi ang kompetisyon na masasabing para silang apoy at tubig. Imposibleng talagang ipagpalit nila ang kanilang kailangan, lalo na kapag may kinalaman ito sa isang strategic treasure tulad ng Thunder Mystical Vine. Nalaman ni Remilin na malamang ay galing ito sa kanyang amo, si Vanessa, na may mabuting pakikitungo sa West Island. Maaaring walang ganoong koneksyon si Joshua at ang iba pa. 4,678. Lumingon si Terence kay Remilin, na nagkataong nakatingin din sa kanya. Hindi lamang ang kanyang reaksyon ay tumingin sa kanya sa isang bagong liwanag, ngunit siya ay nagbibigay din sa kanya ng isang tingin upang sabihin sa kanya na huwag ibunyag ang Thunder Mystical Vine. Kung hindi, ang mga taong ito ay tiyak na magdudulot ng malaking problema. Dahil ang pseudo-human vine na nakaharang sa kanilang daan at ang grupo ay ayaw umatras, sila ay nahuli sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Si Terence at Remilin ay walang pakialam. Hindi sila nagpunta dito upang mag-ugat sa unang lugar, at hindi nila nais na maglakbay kasama ang mga taong ito. Pamwesto sila sa likod at parang ayaw nilang lutisin ang problema. Senior Kuya E, mag-isip ka agad ng solusyon. Anong gagawin natin ngayon? Gusto mo bang lumipat ng ruta? Tanong ni Judy yate na naguguluhan. Baguhin ang ruta. Hindi mo ba nakikita na may napakalalim na mga kanyon sa magkabilang gilid? Kahit na makahanap tayo ng pangalawang ruta, gaano katagal tayo mag-ikot dito? Limitado ang oras natin. Paulit-ulit na umiling si Baste. Ang oras ng pagsubok ng Nascent Soul Realm ay 1 buwan lamang. Kahit na ito ang pinakamatagal kumpara sa iba, ito ay limitado pa rin. Hindi niya kayang mag-aksaya ng oras. Tama, kahit na ang taluktok ng bundok na ito ay may kakilakilabot na halimaw, sino ang nakakaalam kung ano ang nasa Dark Canyon na iyon? Marahil ito ay isang mass grave na naiwan noong sinaunang panahon, at maaaring may ilang nakakatakot na pag-iral sa loob na hindi man lang natin maisip. Ni hindi natin alam kung madadaanan natin ito ng buhay. Sumang-ayon si Joshua. Ibig sabihin wala na tayong ibang choice. Namutla ang mukha ni Judy yate. Isa lamang ito sa mga higanteng baging na umatake sa kanya, ngunit may isang buong bukid ng mga ito sa kanyang harapan. Ang pseudo-human vines ay nakalantad lahat mula sa buhangin, at mayroong 12-dosenang o kahit na daan-daan sa kanila. Kung hindi siya mag-iingat, madudurog siya. Wala nang ibang paraan. Isa lang ang daan palabas. Hindi tayo pwedeng sumuko sa kalahati. Tara na. Huminga ng malalim si Joshua, at muling lumitaw ang Golden Bell Shield sa kanyang katawan. Inihanda niya ang sarili at nanguna sa pag-atake sa pseudo-human vine na nakaharang sa kanyang daraanan. Alam niyang may tigre sa bundok, ngunit pinili niyang pumunta sa bundok tigre. Ayaw niyang kumilos na parang duwag sa harap ni Remilin, lalo na kapag may maput na tao tulad ni Terence. Bagamat nakatadhana silang hindi maging magkaribal sa pag-ibig at katunggali na may pagkakaiba sa kanilang lakas, paano kung may ibang intensyon ang batang ito at ginamit ang pagkakataong ito para maliitin siya sa harap ni Remilin? Nagkatinginan sina Baste at Judy yate at walang pagpipilian kundi sumunod. Bago sila magsimula, tumingin si Judy yate kay Remilin at Terence na nasa likod at sarkastikong sinabi, hindi naman siguro kayong dalawa ang nagbabalak na manood na lang at kunin ang mga natira, di ba? Ngumuso si Remilin at agad na inatake ang pseudo-human vine. Bagamat ayaw niyang maglakbay kasama ang mga taong ito, hindi siya ganoon kakapal ang balat. Bukod dito, hindi hahayaan ng kabilang partido na tamasahin niya ang mga bunga ng kanilang pagpapagal. Naisip ni Terence na ang isang maselang batang babae tulad ni Remilin ay gagamit ng malambot na uri ng martial arts, tulad ng pamamaraan ng paggalaw na parang ahas ni Judy yate. Sa bagay, pareho naman silang galing sa ipinagmamalaki ng Dawn School kaya hindi dapat masyadong magkaiba ang martial arts techniques nila.
Gayunpaman, ang unang galaw ni Remilin ay nagliwanag sa kanyang mga mata. Ang mga diskarte sa martial arts ng babaeng ito ay matikas ngunit matulin at mapagpasyahan. Mas mahusay pa siya kaysa kina Joshua at Baste. Nang makita niya kung paano madaling maputol ni Remilin ang isang higanteng baging na parang paro-paro, hindi napigilan ni Terence ang paghagod ng kanyang baba at bumantong hininga, hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Walang gustong gawin si Terence, ngunit ayaw niyang tumayo lang roon at manood. Agad siyang sumama sa kanila. Ngunit ang lahat ng ito ay isang gawa, ang mga higanteng baging ay mukhang nasa panganib, ngunit hindi sila isang banta. Kakayanin ni Terence ang mga ito gamit ang kanyang butterfly microsteps, at ang paggamit ng super butterfly microsteps at ang mas mabilis na super limit butterfly microsteps ay sayang ang kanyang talento. Siyempre, hindi lang umiiwas si Terence. Paminsan-minsan ay tumulong siya, ngunit kapag si Remilin ay nasa panganib na siya ay palihim na tutulungan at sasaksakin siya. Kailangang sabihin na ang pseudo-human vine ay talagang mabangis at nakakatakot. Kahit na napakaraming magagaling na bilog na namumuong soul stage cultivator ang nagsanib puwersa upang salakayin ito, ganap pa rin silang napigilan nito. Lahat ay nagalit at nagseryoso. Ang sitwasyon ay bahagya pa ring napanatili sa isang 50 hanggang 50 na pagkakataon. Kung hindi sila mag-iingat, lahat sila ay malipol. Sinamantala ni Terence ang pagkakataong ito para pagmasdan sila. Bagamat silang apat ay nasa peak nascent soul realm, pagdating sa pakikipaglaban, si Remilin ang pinakamalakas, sinundan ni Joshua at Baste, at si Judy Yate ang pinakamahina. Sa isang maikling sandali, si Judy Yate ay natamaan ng husto ng higanteng baging mula sa likuran, at nagluwa siya ng isang subo ng dugo sa lugar. Kung hindi dahil sa berdeng malambot na baluti na tumulong sa kanya na masipsip ang karamihan sa pinsala, maaaring namatay siya sa lugar. Sa paghahambing, sina Joshua at Baste ay bahagyang mas komportable kaysa kay Judy Yate dahil mayroon silang isang defensive martial technique tulad ng Golden Bell Shield. Gayunpaman, hindi sila naging mas mahusay. May limitasyon ng pinsalang kayang tiisin ng Golden Bell Shield, at ang kapangyarihan ng mga higanteng baging na ito ay umabot sa kritikal na puntong ito. Kapag nasira sila, hindi rin sila magiging maganda. Sa kanilang apat, ang pagganap ni Remilin ang pinaka-nakakasilaw. Wala siyang depensa ng Golden Bell Shield, at ang mga galaw ng kanyang katawan ay hindi kasing baluktot at kakaiba gaya ng kay Judy Yate. Ang bawat galaw niya ay maganda, ngunit mabilis niyang natalo ang kalaban. Bago ito, nahirapan si Terence na isipin na ang isang mahinang babae na marunong umarte ng cute ay maaaring maging ganito kalakas sa pakikipaglaban. Sa tuwing lalapit sa kanya ang isang higanteng baging, hindi niya ito iniilag o iniiwasan, ngunit ngayon, may 12-dosenang higanteng baging na nabali sa ilalim ng kanyang mga paa, higit pa ito kaysa sa 3 pang pinagsama. Matapos makita ang pagganap ni Remilin, hindi maiwasan ni Joshua at ng iba pa na mapahiya. Kung ang isang lalaki ay matatalo sa isang babae sa oras na ito, siya ay magiging isang katatawanan. Lalo na si Joshua. Paano siya magkakaroon ng mukha para ituloy si Remilin sa hinaharap? Nahihiya siya na parang mamatay na siya sa kahihiyan dahil lang sa nabanggit niya. Ang hindi niya alam ay ang tagumpay ni Remilin ay hindi bababa sa kalahati dahil kay Terence, na lihim na tumulong sa kanya. Kung hindi, maaaring siya ay nasa parehong sitwasyon ni Judy Yate. Agad na nagpakawala ng malakas na dagindong si Joshua na parang nabaliw. Ang protection na Golden Bell na tumatakip sa kanyang katawan ay sumabog ng malakas, at ang mga higanteng baging sa loob ng radius na 50 talampakan ay nabasag lahat at naging pulbos sa isang iglap. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay maaaring patay o nasugatan. Isa ba itong killing move? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata. Naisip niya na ang Golden Bell ay isang defensive martial skill. Hindi niya inaasahang sasabog ito ng mag-isa. 4,679. Kung hindi ito mauunawaan ng isang tao noon pa man, ang kalaban ay magdurusa ng malaking kawalan. Kahit pabaya at minamaliit ang kalaban, baka madisgrasya. Talagang karapat-dapat itong maging superior martial arts technique mula sa East Province Academy. Pagkatapos ng Ren Chongyuan, sumunod si Baste.
Isa pang higanteng baging ang sumabog mula sa Golden Bell Shield. Sa ganitong paraan, higit sa kalahati ng humongous vines ng humanoids ay inalis. Ang panggigipit sa lahat ay lubhang nabawasan, at ito ay hindi kasing hirap na harapin sila gaya noong una. Pagkatapos ng isa pang oras ng insenso, ang pseudo-human vine sa wakas ay nawasak ng pinagsama-samang pagsisikap ng lahat. Lahat ay nasugatan, maliban kay Terence. Si Judy yate ang pinakamahina sa kanilang lahat. Ang pagsira sa sarili ni Joshua at Baste ng kanilang ginintoang orasan ay epektibo, ngunit nawalan din sila ng paraan ng proteksyon at nasugatan. Para naman kay Remilyn, sa ilalim ng espesyal na pangangalaga ni Terence, ang kanyang mga pinsala ay hindi gaanong malala. Nagkaroon lang siya ng kaunting balat na natanggal, na balewala. Laki ka lang marunong sumunod sa likod at manamantala sa iba. Wala kang silbi. Si Judy yate, na siyang pinakanasugatan, ay tumingin kay Terence. Ang pinakagusto niyang puntiryahin ay si Remilyn, ngunit ang mga higanteng baging sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging imposible para sa kanya na makapagsalita ng anuman. Ni hindi niya may kumpara sa kanyang kalaban. I didn't expect him to be in any use. We're already thankful na hindi niya tayo hinaila pababa. Kahit sinong may konting self-awareness and shame should know what to do now. Kung patuloy tayong sumunod sa kanya ng walang kahihiyan, mamamatay tayo. Sabi ni Joshua habang nakatingin kay Terence ng may malalim na kahulugan. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay halata gusto niyang tanggalin si Terence, para umatras ang tagasunod na ito para hindi niya masira ang plano nila ni Remilyn. Tama si Senior Marshal Kuya Ren. Biglang tumango si Remilyn. Natigilan sandali si Terence, ngunit tuwang-tuwa si Joshua. Kung sinabi man ni Remilyn, nangangahulugan ito na ngayon lang niya nakita ang labanan at sa wakas ay nakilala niya kung sino ang walang kwentang basura at kung sino ang dapat niyang kapitan. Hindi ka pa rin umaalis. Don't tell me gusto mong paalisan ka namin. Si Joshua ay ngumisi ng masama kay Terence, ang kanyang mukha ay puno ng pagnanasa. Tumaas ang kilay ni Terence at magsasalita na sana nang biglang sinabi ni Remilyn, "Let's go." Masyadong delikado ang lugar na ito. Ayoko nang pumunta. Mag-isa kayong pumunta. Hindi man lang tumingin si Remilyn sa karamihan. Tiningnan niya si Terence at umalis. Hindi. Anong nangyayari? Itong batang to ang tinutukoy ko, hindi ikaw, Ate Yo ang mamatay. Please don't misunderstood. Napatulala si Joshua saglit bago siya nag-react at gustong humabol. Alam ko. Ito ang aking sariling opinyon, at wala itong kinalaman sa iyo. Good luck. Nakapagdesisyon na si Remilyn. Gusto niyang gawing dahilan ito para maalis ang lahat para hindi na siya mag-aksaya ng oras sa pagsunod sa kanila. Mabuti para sa kanya, ngunit si Terence, na nasa rurok ng maagang yugto ng nascent soul, ay walang kasing haba ng isang buwan. Ano? Senior Sister Remilyn, ayaw mo bang mag-ugat? Sa pagkakataong ito, maging si Judy yate ay nabigla. Ang ugat ng paglaki ay isang kayamanan na pinangarap ng lahat. Isang kasinungalingan ang sabihing walang pakialam si Remilyn dito. Ito ay isang bihirang pagkakataon upang mahanap ang ugat ng paglago. Bakit niya ito isusuko dahil sa maliit na bagay? Huminto si Remilyn sa kanyang paglalakad at tumango sa kanila sa tila taos-pusong paraan. Inamin niya, ito ang iyong kapalaran at kapalaran. Wala akong ganitong kapalaran. Kung wala kang lakas, huwag mo nang isipin ito. Mayroon pa akong ganitong kaunting kamalayan sa sarili. Duwag. Nagbago ang ekspresyon ni Judy yate. Ang mga salita ng kabilang partido ay simpleng nakaturo sa Mulberry at pinapagalitan ang balang. Ang kanyang lakas ay mas malakas lamang kaysa sa kanya, at siya ay hindi direktang pinapagalitan dahil sa kanyang pagnanasa. Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang masaktan. Mabilis na tinapik ni Joshua ang kanyang dibdib at nangako. Mapanuksong tiningnan siya ni Terence, ang lalaki mismo ay nasa gulo, at ang dugo sa kanyang mukha ay hindi pa napupunas, at may lakas pa rin siyang loob na tinapik ang kanyang dibdib. Ano ang dapat niyang sabihin? Talagang hindi na kailangan. Masyadong delikado ang lugar na ito.
Ang nag-iisang pseudo-human vine ay napakahirap ng pakitunguhan. Halos lipulin nito ang ating buong hukbo, at ito ay simula pa lamang. Ayokong makipagsapalaran, kaya hindi mo na kailangang subukang hikayatin ako. Sabi ni Remilyn sa matatag na tono. Si Joshua ay ayaw sumuko at gusto siyang hikayatin pa, ngunit si Judy Yate, na nasa tabi niya, ay unang nagsalita, sige. Dahil takot na takot si Senior Sister Remilyn sa kamatayan, hindi natin siya mapipilit. Maghiwalay tayo ng landas dito. Magkita ulit tayo. Ang dahilan kung bakit niya inimbitahan si Remilyn na sumama sa kanila ay hindi dahil sa magandang intensyon. Natatakot siya na ang babaeng ito at si Terence ay mahanap ang ugat sa harap nila. Gayunpaman, mula sa mapa at sa kasalukuyang sitwasyon, mayroon lamang isang ruta. Hanggat hindi sila sinusundan ni Remilyn, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong mahanap ang pinagmulan. Dahil napagpasyahan na ang kinalabasan, ano ang dapat niyang alalahanin? Sa relasyon nila ni Remilyn na parang apoy at tubig, mag-aalala ba siya na ang kabilang partido ay hindi makapag-ugat at hindi makapagbahagi ng mga benepisyo sa kanya? Sa mahabang panahon, kahit na sina Judy Yate at Remilyn ay kilala bilang two morning prides, sa katunayan, sila ay palaging mas mababa sa isa't isa. Ito ay dahil ang kanyang lolo ay hindi kasing kapangyarihan ni Vanessa, at dahil hindi siya kasing lakas ng kabilang partido. Kahit na ang hitsura na pinakapinagmamahalaan ng mga kababaihan ay hindi kasing ganda ng sa kabilang partido. Hindi lamang niya kinasusuklaman ang babaeng ito, ngunit gusto rin niya itong patayin. Kung ang mga sumpa ay maaaring gumana, si Remilyn ay nasumpa na sa puntong hindi na siya muling makakatawang muli. Bukod dito, hindi nag-iisa si Remilyn sa pagkakataong ito. Nagdala pa sila ng pasanin tulad ni Terence. Sa katayuan ng bata bilang direktang disipulo ni Truett, hindi man lang nila siya mapatay. Paano kung siya ay bulag at nais ng bahagi ng pagnakawan? Bagamat puro wishful thinking ito, problema pa rin ang kailangan niyang harapin. Ngayong gustong huminto ni Remilyn, natural na hindi na makakatuloy si Terence. Gustuhin man niyang manatili, tiyak na ipapaalas siya ng karamihan. Para kay Judy Yate at sa iba pa, ito ay higit pa sa inaasahan nila, at hindi na siya makapaghintay na makalayo silang dalawa hanggat maaari. Tumingin si Joshua kay Judy Yate at pagkatapos ay kay Remilyn, na tumalikod at umalis. Gusto pa niyang subukang iligtas ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagsubok sa West Island ay isang bihirang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Hindi niya alam kung may pagkakataon pang ganito pagkatapos nito. Hindi mo mapipilit. Dahil ayaw sumama ni Marshall Sister Rem, kaya huwag mo nang pilitin. Nang hindi na hinintay na makapag-isip ng dahilan si Joshua, nagsalita si Baste. 4,680. Habang sinasabi niya ito, tumingin si Baste kay Remilyn na may bakas ng kasakiman sa kanyang mga mata. Mayroon nga siyang nararamdaman para kay Remilyn, ngunit hindi siya tanga. Sa status at background niya, hindi magiging problema para sa kanya ang magkaroon ng mistress maliban kay Judy Yate. Gayunpaman, ang may bahay na ito ay hindi kailanman magiging Remilyn. Maliban na lang kung si Remilyn ay down at out, o ang kanyang amo, si Vanessa, ay tuluyan ng nawalan ng kapangyarihan, bakit niya susundan si Baste? Wala siyang balak na talikuran si Judy Yate. Ang babaeng ito ay mas kaakit-akit kaysa sa mga tinatawag na pure and innocent girls, noong siya ay slutty. Bukod dito, matagal nang magkaibigan ang dalawang pamilya. Ang kanyang pagnanais para kay Remilyn ay isang pagnanasa lamang. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay paglingkuran si Judy Yate ng maayos. Noon lamang siya makakakuha ng higit pang mga benepisyo at benepisyo. Let's go! Tumango si Remilyn kay Terence, at bumalik silang dalawa sa direksyon na kanilang pinuntahan, humiwalay ng landas kasama si Judy Yate at ang iba pa. Mamatay si Junior Sister Rem. Tawag ni Joshua. Gayunpaman, hindi man lang lumingon si Remilyn at walang pakialam na ikinaway ang kanyang kamay. Pinanood ni Joshua ang pag-alis ni Remilyn. Lalo na noong may potensyal siyang karibal sa pag-ibig. Bigla siyang nagkaroon ng urge na habulin siya. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ang dalawa na mapag-isa.
Ang isang lalaki at isang babae na nag-iisa kasama si Remilin ay isang eksena na lumitaw lamang sa kanyang mga panaginip. Gayunpaman, hindi nagawa ni Joshua ang hakbang na iyon sa huli. Maaari pa rin niyang habulin si Remilin pagkabalik nito, ngunit hindi na niya ito muling makakapag-ugat kung palalampasan niya ang pagkakataong ito. Tiningnan niya ng malalim ang likod ni Remilin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang lumingon siya para maabyutin si Judy Yate at ang kanyang asawa. Grow roots, kailangan kong makuha ang grow roots this time. Kailangan ko lang magbigay ng kaunti para may akap ako ni Remilin. Naghiwalay silang dalawa. Naglakad sina Terence at Remilin ng humigit kumulang 1 oras hanggang sa hindi malak ng divine sense ni Terence ang tatlong tao. Nagpahinga sila sa wakas. Kaya hindi nila alam ang tungkol sa Thunder Mystical Vine. Akala ko sila ang kalaban natin. Biglang sabi ni Terence. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa Thunder Mystical Vine, ang ganitong uri ng napaka-importanteng kayamanan. Bakit natin sasabihin sa kanila? Hindi ba't maghahanap iyon ng gulo para sa sarili ko? Hindi madaling pakitunguhan ang mga iilang taong iyon. Kung talagang mahanap nila ang Thunder Mystical Vine, mahirap tiyakin na wala na silang ibang iniisip. Sa oras na iyon, hihigit ako sa ulo. Remilin. Hehe, baka hindi ganoon. At least, tutulungan ka pa rin ni Joshua. Ngumiti si Terence, ngunit masigurado siya ngayon na pinaplano ni Remilin na gamitin ang kanyang 5 elementong konstitusyon para makuha ang Thunder Mystical Vine. Kung hindi, si Joshua at ang dalawa pa ay pawang mga huwaran ng kaluluwa. Higit pa rito, lahat sila ay mga disipulo ng East Province Academy na kilalang kilala ang isa't isa. Kahit na wala siyang magandang relasyon kay Judy Yate, hindi dapat maging malaking problema kung nagtutulungan lang sila. Hindi bababasa, hindi sila magiging hindi mapagkakatiwalaan gaya ng sinabi ni Remilin. Si Terence, sa kabilang banda, ay isang peak-level early stage na nascent soul practitioner. Wala silang masyadong relasyon, at kahit anong tingin niya dito, mas bagay silang tatlo na bumuo ng team. Ang pagkakaiba lang ay ang katawan ni Terence ay nasa 5 elemento. Gayunpaman, ano ang kaugnayan sa pagitan ng 5 elemento ng konstitusyon at ng Thunder Mystical Vine? Ito ay isang tanong na kailangang linawin. Siyempre, walang planong magtanong si Terence sa ngayon. Kapag oras na para gamitin ito, natural na sasabihin sa kanya ng kabilang partido. Mas makakasama lang kaysa sa mabuting pag-usapan ngayon. Natahimik sandali si Remilin bago siya bumaling kay Terence at binago ang topic, mukhang napakalakas mo. Oh! Hindi ba't nasa peak lang siya ng early nascent soul stage? In front of you? Peak nascent soul stage experts, pwede ba siyang ituring na malakas? Ngumiti si Terence. Para sa maraming mga henyo na maaaring hamanin ang mga mas mataas na antas, ang lakas sa ibabaw ay wala. Naniniwala ako na ikaw ay ganitong uri ng tao. Ngumiti si Remilin at sinabing, salamat sa iyo kanina. Hehe, wala lang. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Dati, kapag siya ay nakikitungo sa pseudo-human vine, siya ay tumulong ng hindi nag-iiwan ng bakas sa kaguluhan. Hindi masabi ni Joshua at ng iba pa, ngunit pagkaraan ng ilang beses, tiyak na mararamdaman ito ni Remilin. Kung hindi, siya ay magiging masyadong mabagal, kailangan ni Terence na mag-isip tungkol sa pakikipagtulungan sa kanya. Nakakamatay ang pakikipagtulungan sa isang babaeng mabagal. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay dahil sa pag-uusisa? Ano ang iyong lakas? Bilang isang kasosyo sa negosyo, sa palagay ko dapat muna nating linawin ang bagay na ito upang maiwasan ang anumang mga pagkakamali sa panahon ng operasyon. Sabi ni Remilin habang nakatingin kay Terence. Tulad ng nakikita mo. Nagkibit balikat si Terence, hindi niya ihahayag ang kanyang tunay na lakas sa isang estranghero na kakakilala pa lang niya, syempre. Hindi na niya kailangang magsinungaling, kung tutusin siya ay nasa rurok ng maagang yugto ng nagsilang nakaluluwa, iyon ay tiyak. Sinasabi ko ang tungkol sa iyong tunay na lakas. Kahit na ang iilan sa atin ay hindi nakatakas mula sa pseudo-human vine na hindi nasaktan. Ikaw lang ang hindi nasaktan. Hindi ako naniniwala na ikaw ay nasa tuktok ng maagang namumuong soul stage.
Umiling si Remilin ng may katiyakan. Hehe, mas sanay lang ako sa movement techniques. Hindi naman ako matatamaan so syempre hindi masusugatan. Ngumiti si Terence nang walang pakialam, hindi na nagpapaliwanag pa. Tumingin si Remilin kay Terence ng malalim at hindi na nagtanong pa. Hindi ito ang oras upang makarating sa ilalim nito. Dahil ayaw umamin ng kabilang partido, alam niya ang gagawin. Habang nag-uusap ang dalawa, bumalik sila sa isang three-way junction. Si Remilin ay naglabas ng mapa mula sa kanyang bag at tumango kay Terence, oo, ito ang paraan. With that, naglakad siya sa harap para manguna. Bagamat medyo hindi makatwiran para sa isang babae na makipagsapalaran, kasalanan ni Terence kung hindi niya alam ang ruta. Hindi kailanman sasabihin sa kanya ito ni Remilin ng maaga. Pagkatapos ng nangyari noon, may itinatago na si Terence sa kanyang puso, at kailangan pa niyang mag-ingat. Dumidilim na ang langit, at hirap ng tahakin ang daan. At saka, 6 na oras na silang nasa kalsada, at parehong pagod sina Remilin at Terence. Sa kanilang lakas, hindi mahalaga kung gaano katagal ang kanilang paglalakbay. Ang susi ay kailangan nilang maging maingat sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Kailangan nilang maging alerto sa lahat ng oras kapag nakaharap sa parehong disyerto. Pagkatapos ng lahat, ang pseudo-human vine ay isang maliit na babala lamang. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang susunod nilang makakaharap? Sa ilalim ng ganitong uri ng omnipresent mental pressure, kahit na ang isang nascent soul stage expert ay hindi na ito makayanan pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, walang balak ang dalawa na huminto para magpahinga. Binigilan lang nila ang kanilang bilis. Mahirap makahanap ng anumang likas na kayamanan sa desyerto na ito. Tanging ang mga oasis na minarkahan sa mapa ang maaaring anihin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.